Magandang hapon sa ating lahat. Nakakatuwa naman na tayo muling magkakasama-sama. At ang mas nakakatuwa ay ang latest news na tayo bilang mga naka-confine sa coronavirus, lalabas na tayo after 2 weeks, di ba? Kita naman natin na after 2 weeks ng, sabi nga, sa ika-15 ng May, hopefully, mag-lift up na yung ating pagkakakulong, ano? Mag-lift up na, tayo ay makalabas na. Tayo ay makabalik na dun sa ating mga dating ginagawa at mga dating buhay. Pero, nawa, sa pagbalik naman natin sa ating mga dating ginagawa at dating buhay, huwag na nating balikan yung mga dating hindi natin dapat ginagawa. Alam naman ninyo yan, di ba? Nawa itong matagal-tagal din, almost 1.5 month na naka-confine tayo at hindi tayo makalabas, hindi natin magawa yung gusto natin, ay ito nawa ay nagbigay sa atin ng napakagandang paalala mula sa Panginoon na hindi natin hawak ang buhay. Hindi tayo dapat matakot, pero hindi tayo dapat walang mga pakialam. Kailangan ay maging mas maayos ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, sapagkat nakita naman natin na siya lamang ang sumuporta sa atin. Siya lamang ang nag-sustain. Siya lamang ang naging kalakasan natin itong mga almost 1.5 month na ito na tayo ay nakakulong dito sa ating mga tahanan. Ano? So mga kapatid, sa hapong ito ay tayo ay muli na magsama-sama, magpuri sa Diyos, kilalanin ang Panginoon, magdiwang, magkaisa, umawit, sumayaw sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po yung coronavirus na ating kinakaharapa hanggang ngayon, patuloy tayong manalangin, no? Na ma-experience natin yung divine health and protection ng ating Panginoon, no? Nawa na magstay tayong hopeful, no? And faith-filled even in the face of escalating dangers in the world, no? Yung nawa din ay magkaroon tayo ng assurance ng ang pananampalataya natin ay maging unshakable, hindi basta-basta nagagalaw, no? Yung position natin kay Christ, alam natin, hindi din yung nagagalaw. Kahit pa kung minsan sa ating pakiramdam, nagagalaw yun, pero ang position natin sa Panginoon, hindi nagagalaw. Sabi dito, our position in Christ is far above every virus and every threat. No? At maniwala tayo na there is no safer, tagong lugar na tayo ay safe, kundi doon sa tayo ay nasa secret place na inihanda ng Diyos para sa atin. Ano yung secret place? A place where we can come to God and pray. A place where we can trust the Lord for our everyday needs. A place where we can declare forth that we are not afraid because God is with us. Amen? At alam niyo po, let us always walk it out our victory in Christ, no? So, tayo'y laging kapwa mananagumpay ni Kristo. At yan ay isang napakalaking bagay na dapat nating ipagpasalamat sa kapanahunang ito. Excited na ako. 2 linggo na lang. Wow! Magkikita-kita na ulit tayo at makapagpupuri na sa Panginoon. Amen po ba? Tayo ay mag-aaral ngayong umagang ito ng patungkol sa end times, no? Yung mga, ano ba yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap, no? At ang isa sa pag-uusapan natin ngayon ay yung 2 importanteng events na magti-take place in the end times. Ano ba yung pag sinabi nating end times, ano yun? Mga huling araw.
Alam natin na sabi natin, sino ba makapagsasabi kung kailan yon? Pero mga kapatid, sa mga nakikita natin, nararanasan natin ngayon, alam natin na ang kapanahunan natin ngayon ay tinatawag na mga huling araw. Amen po ba? Ang pag-uusapan natin ay ang patungkol sa dalawang events na mangyayari. Ito ay ang rapture at ang second coming of Christ. No? Then, in the coming weeks, we're gonna talk about the tribulation period. Gonna talk about the Battle of Armageddon. We're gonna talk about the millennial reign of Christ. We're gonna talk about yung judgment and rewarding of those who remain faithful. Ang emphasis natin sa hapong ito ay patungkol sa rapture. Ano ba yung rapture? Hindi ko naman nababasa yun sa Biblia. No? Ang rapture na salita ay hindi natin matatagpuan sa Biblia. Ang rapture ay salitang Latin at ang ibig sabihin nito ay sa Ingles ay carrying off, tapos a transport or a snatching away. Ang konsepto of carrying off or the rapture of the church is clearly taught in Scripture. Kaya kailangan pag-usapan natin ito. Kasi baka tayo ay ma-caught up na hindi natin napaghandaan ang kapanahunang ito. Kasi sabi nga, the Lord will come like a thief in the night. No? No, darating ang Panginoon like a thief in the night. Na hindi nagpapasabi. Hindi sinasabi sa atin, bukas darating ako, bibisitahin kita. No? Sabi dito, the rapture of the church is the event in which God snatches away all believers from the earth in order to make way for His righteous judgment to be poured out on the earth. The rapture is described primarily in 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 and 1 Corinthians 15 verses 50 to 54. God will resurrect all believers who have died. Wow! Magre-resurrect daw yung mga namatay. And God will give them glorified bodies. No? Hindi ko ma-imagine kung anong mga glorified bodies. Yung ba yung matanda sila o yung ba yung bata sila o ano, no? And take them from the earth. No? Kukunin tayo, no? Along with all the living believers who will also be given glorified bodies. Tignan natin yung sinasabi doon sa text natin, yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, ano? Sabi doon, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Sino? The dead in Christ. Yung mga namatay, na may paniniwala at pananalig kay Kristo, at habang sila ay namumuhay, ay meron silang pananampalataya kay Kristo. After that, sabi dito, tayo, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Alam ko meron ako ang inihanda along with this message na feature ng paano na darating yung panahon tayo ay picture ito na mga believers together with the dead who have resurrected ay aakyat sa langit. No? Kakatagpuin si Kristo. Because sa muling pagbabalik ni Kristo, hindi siya lalapat ang paa niya sa lupa. Doon lang siya in the air. Amen? At saka sabi dito, Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Makikita natin yan sa unang Thessalonica 4:16 hanggang 17. Ang tanong, ano ba yung difference between rapture and second coming? Alam mo, nung una hindi ko masyado itong iniintindi. Alam ko lang
na darating ang Diyos, na magkaka-rapture, magkakaroon ng second coming, ang panahon ng paghihirap, ang panahon na darating si Antichrist, ang panahon na kailangan tayo magpatatak para lang tayo makabili, para lang tayo ay mabuhay, no? And ang sabi sa mga Kristiyano, wag na wag kayong magpapatatak. Kapag ginawa ninyo yon, wala nang kayong kaligtasan. So those are the things that I've learned when I was just a new Christian. So, maraming pagtuturo patungkol dito, pero noon, nung panahon na yun, pero ngayon, bihira na ang nagtuturo tungkol dito. And why are we gonna teach or ituro ito ngayon? Kasi naniniwala ako na it's our responsibility na ipaalam sa lahat ng Kristiyano, bago man o matagal ng Kristiyano, ang katotohanan na ang Panginoon ay muling babalik upang ang kanyang mga tinawag at minahal, yung mga namatay na, muling magbabangon, at together with those who are living, we will be both lift up, caught up in the air, and we will be with Jesus Christ. Yun yung isang bagay na katotohanan na dapat nating tandaan. At bilang isang Kristiyano sa kapanahon ng katulad na ito, na tayo'y nagiging patuloy na nagkakaranas ng mga kahirapan patungkol sa buhay, alam ko na kailangang alam natin ito para anytime na bumalik ang Diyos, handa tayo. Makakasama tayo dun sa rapture. Amen po ba? So, what is the difference between rapture and the second coming? Ang rapture, ito yung tinatawag na scripture kung saan makikita natin yung mga mananampalataya, mga pinili at pumili kay Kristo will all be caught up in the air and together with the living in the dead. No? Darating yung panahon yun. At ang sabi dito, ang panahon na yun ay panahon kung saan ang church o yung mga believers in Christ from the earth, we will know who are the real believers. Kasi ngayon, parang maraming tao na sasabi, believers daw sila, pero still living in sin. Panahon na yun, makikita natin ang tunay ng mga alagad ni Kristo. Kasi sila yung kukunin ng Panginoon. At ang sabi dito, but I would not have you to be ignorant, sabi sa unang Thessalonica, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. No? Huwag daw tayo maging ignoramos kung patungkol doon sa mga bagay na ito. Kailangan maunawaan natin ito at ito maging pag-asa natin. Nung bago pala akong Kristiyano at malaman ko na darating ang panahon ito, well, that was 40 years ago. That's a long time, pero ngayon na dumadanas tayo ng mga ganitong bagay sa ating buhay, naniniwala akong nalapit na ang panahon ito. Sabi dito, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that which we are alive and remain into the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first, then we which are alive, and remain, ibig sabihin ay nananatili kay Kristo, nananampalataya, nagpapakatatag sa ating pananampalataya, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Hallelujah! No? Ito yung comfort na we can have and we can share one to another. Na darating yung panahon and it's not far away. No? The Lord will come in the air. Hindi siya tatapak sa lupa, pero makikita natin siya. At tayo na kanyang nagmahal sa kanya at minamahal niya, kukunin niya. Amen.
Ito yung comfort na pwede nating ibigay. Yung unang Korinto 15:50 to 54 naman, now this I say, brethren, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. Ito yung misteryo. We shall not all asleep, or we shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen? Tayo na naniniwala at nananampalataya kay Kristo, hindi lahat tayo mamamatay. Maaring yung iba, sa darating na panahon, buhay pa sila. Dumating na ang Panginoon. Sabi dito, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen? Amen? At dapat tayong maniwala na ang pangakong ito ng Diyos ay pwede nating panghawakan. Yung mga namatay na, kaya wag naman kayo malungkot kung kayo ipapadaw na o pumanaw na yung mga mahal natin sa buhay. Hanggat sila'y naniwala at nanampalataya kay Kristo at nabuhay ng may pananampalataya, they will all rise. Mabubuhay silang muli. Naku, napakaganda sigurong senaryo yun, na in a twinkling of an eye. Ano nga ba yung pag sinabing twinkling? Ganun na. Ang bilis nun. Makikita kaya ng lahat ng tao yun. Pero what I am sure of, yung mga taong tinawag para maging kabahagi nito, ganun kabilis. That they will rise up and be resurrected. Tayo na mga buhay ay kasama nila. We will meet the Lord in the air. Amen? Twinkling of an eye, isang kindat lang. Ano pa yung isang bagay na dapat nating alalahanin? As we continue to study about this in the coming days, makikita natin na hindi naman tayo kukunin ng Lord for nothing. We will come back with Him. Isa sa bagay na ating matututunan ay tayo'y muling magbabalik kasama niya at ang mga anghel. We'll all be coming with Him. We will return to this earth to defeat Antichrist, to destroy evil and establish His millennial kingdom. Ang second coming na ito ay dinescribe sa Revelation 19:11 to 16. Maniwala tayo na darating yung panahon na tayo magiging kasama ni Kristo, muli tayo magbabalik dito at kakalabanin natin si Antichrist. Wow! What a glorious day it is! Amen! Amen! At makikita natin kung paano na si Antichrist ay malulupig. Pero napakaraming gagawin ni Antichrist sa mundong ito na magigimbal ang lahat ng tao. During that time, wala na tayo dito na mananampalataya. Ang narito na lang yung mga taong hindi naniwala, walang pag-asa kay Kristo, ang inaasahan ay ang mga sarili nila at ang kayamanan nila. Pag dumating ang panahong yun, malalaman nila ang katotohanan. Yung Antichrist pala has been there all along. Sabi sa Biblia, and I don't have that time para i-discuss ito, but this will be discussed next week. Makikita natin na yung Antichrist magra-rise up. At first, siya yung magkakaroon ng solusyon sa mga nangyayari sa atin sa kasulukuyan. And people will believe him. Then he will introduce yung pagtatatak ng 666. Nako, delikado yun. Wag niyong gagawin yun. Mamatay na tayo. Pero wag kayong magpapatatak. Kasi kapag nagpatatak ka, wala nang pag-asa. Amen. Okay, magpatuloy tayo, Magpatuloy tayo, malapit na tayo matapos, alam natin na may mga differences between the rapture and the second coming. Ito yun, At the rapture, believers meet the Lord in the air, yung binanggit ko kanina. At the second coming, believers return with the Lord to the earth. Sa Revelation 19:14, ito yung binanggit ko kanina. During the rapture, there will come a time of tribulation. Ano yung tribulation? Yung 7 years na paghihirap.
No? Akala ng marami, ang sagot sa kanilang mga problema ay ang Antichrist. Yung taong magkakaroon ng solusyon sa lahat ng nagaganap sa atin, matakot tayo doon. Alam niyo po, matatakot tayo dahil alam natin na mga believers na He is the man of sorrow. No? At alam natin na siya yung gagamitin ng kaaway para ang tao ay magapi, para ang mga tao ay magsimulang sumunod. Pagpatatak ng 666, convenient. In Sweden, sinisimula na ito. Nagtatatak sila doon at sinasabi, doon na yung ID mo, naroon na lahat ng information about you and pagdating ng panahon. Darating yung panahon na hindi ka na kailangan magdala ng pera. Dadating ka na lang doon, isa-swap mo na lang yung ano sa kanilang mga gamit. Sa like yung ginagamit ngayon sa mga card natin, no? Ay this time, wala nang card, kundi yung kanila na lang ganito. Narito nakatanim yung chips. Actually, that is already being done in some countries nowadays. Naalala nyo yung panahon na gusto ng lahat ng karamihan sa mga Pilipino magkaroon ng national ID? That is also a preparation. Hindi pa lang naturoy. Ibig sabihin lang tayo, alam na nasaan tayo, ano ginagawa natin. Those are the things that happened in the past. Yung gonna happen in the future. At yun yung magdadala sa atin. At tayo magiging alagad ni Antichrist. At nawa, hindi tayo magpaloko sa kaaway. Amen po ba? Ang rapture, ito yung panahon. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:9, For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. The second coming and the great tribulation will come. Nawa maging handa tayo dito. Ang sabi pa ng salita ng Diyos, the rapture is the removal of all believers from the earth as an act of deliverance. Okay? Sabi dito, the rapture will be secret and instant. The second coming will be visible to all. And the second coming of Christ will not occur until after certain other end times event take place. Yung second coming ni Jesus, wherein Jesus Christ will come together with the believers who has been taken away during the rapture. No? Yung sinasabing panahon na magkakaroon ng Battle of Armageddon. No? The rapture is imminent. It could take place at any moment. No? Ang paniwalaan natin yung Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Bakit nga ba importante na tayo ay alam natin ang mga bagay na ito? So that hindi tayo maloko ng kaaway. Amen po ba? Sabi dito, in summary, the rapture is the return of Christ in the clouds to remove all believers from the earth. Wow! He will remove us from this earth. No? So, bakit? Kasi malapit nang ibuhos ng Diyos yung wrath niya. The second coming is the return of Christ to the earth to bring the tribulation to an end and to defeat Antichrist in his evil world empire. Yung po yung dalawang bagay na magaganap in the coming days. Maybe some of you are thinking, wala naman yan. What if it is coming? Paano pag nariyan na at nangyari na? Dapat maging handa tayo. Mga kapatid, ito yung ating dapat tandaan. When the world is tossed by crisis after crisis, how do we stay unshakable? How do we stay hopeful? Tandaan lang natin, God's unfailing ways and grace will cause you to remain secure and unfazed despite the uncertainties around us. God bless us. We will have communion in a couple of minutes. We'll have communion even in our own houses. But thank God, I'm giving you probably few minutes magdala, or if we can prepare that.
We used to have communion, remembrance of what Jesus Christ have done for us and to us, so that we can be called His children. So, thank you. God bless you, and let us pray. Father in heaven, we thank you that you are our God, that you gave us revelation upon revelation of the things that will come and the things that has already occurred. Salamat, Panginoon. We will not be, Panginoon, na mawawalan kami ng pangunawa dahil alam namin na ikaw mismo na aming Diyos will keep us informed. Alam namin, Panginoon, na sa mga darating na araw, hindi kami maloloko ng Antichrist. Hindi kami maiiwanan, but we will all be a part of the rapture. Kukunin mo kami upang hindi namin danasin yung mga kahirapan, Panginoon, na naghihintay sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.